At sa punto pong ito, makakausap natin si Dr. Minwida Guevara ng Movement for Good Governance. Magandang gabi po, Dr. Guevara. Magandang gabi rin, Jessica. Brief backgrounder, alam ko na talakay na ho natin ito dati. Natanong na rin namin kayo, paano nyo ho narating itong gradong ito? 6.1 overall, tama po ba para kay Pangulong Aquino? Oo, kasi ito, ang MGG, hindi siya perception o hindi feeling. Ang ginagamit natin ay mga resulta ng kanyang mga programa base doon sa kanyang ipinangako nung siya ay kumakandidato. Ano pong basis ng inyong pag-measure, Dr. Guevara? So halimbawa, numero. Mahilig kami kasi sa numero dahil ang chairman namin, napakagaling na statistician. So tinitignan namin kung ilan yung ipinangako niyang pagtaas ng ekonomiya, ilan yung ipinangako niya na itataas ng buwis, yung mga ganon. Oo. Opo. And then, tinanong nyo, based on that, dun nyo binased yung grado? Oo, halimbawa, yung sinasabi niyang bumaba yung kahirapan. So, tinignan namin. At hindi ito survey ng SWS. Ilan ba talaga yung ibinaba ng kahirapan sa Pilipinas? So, meron po kayo mga set indicator? Oo, tama. Puro numero. Okay. Tama po ba na ang pinakamataas pa rin ay sa governance? Ibig sabihin, kasi nga yung anti-corruption drive, dyan ho ba nakapaloob yun? Kasi talagang ang pinagmamagaling ng Aquino administration, totoo naman niyang nagawa. Ito yung pagbibigay ng stability sa ekonomiya, halimbawa yung pagbababa ng presyo, yung pagbababa ng utang natin, pagkatapos yung mga programa ng Department of Budget and Management, no? Strangely. So sila yung nag-uso ng pagkukonsulta ng mga pamayanan sa pag-determine kung saan magagastusin ang budget. Yung pong grade niya sa economy, public finance, at health, nasa mga 6 something naglalaro po siya doon. Ano hong tawag doon? Is that fair? Good enough? Hindi, ang ibig sabihin nun, meron siyang nagawa sa kanyang mga pangako, pero hindi niya natupad ang lahat ng kanyang pangako. Ibig sabihin, marami pang problema na dapat siyang lutasin. Pinakamababa naman, agriculture and environment. Talagang yun ang kanyang pinakamalaking problema, di ba? Kasi napakababa ng paglago ng ating sakahan at saka yung mga buhay ng mangingisda. In fact, ngayong taon, 1.1% lamang ang inilaki ng agriculture. So, i-compare mo siya dun sa 7.2% na growth ng buong ekonomiya. So, ang ibig sabihin, nandun yung pinakamaraming mahirap sa mga kabukiran. So, ito pa yung hindi lumalago. So, ibig sabihin, kaya hindi bumubuti ang buhay ng mga mahihirap kasi nandun sila sa kanayunan. Pero medyo mas mataas ho yung grado niya dun sa economy. Pero sa agriculture, nasabi nyo, may direct effect sana sa against poverty, mababa, 5.5, pero 6.8 naman, o 6.58 naman on the economy. Kasi Jessica, yung ekonomiya, yung buong ekonomiya talaga. So binubuo ito ng services, di ba, yung mga paghahandog ng mga serbisyo. Ito yung pinakamalaking dinulot na laki sa ekonomiya. Pero tandaan natin, ito yung binubuo ng napakadaming maliliit na hanap buhay. Gaya ng mga sa tricycle, di ba, yung mga driver, yung mga nagtitinda na maliliit na tindahan. Pero yung mga magsasaka na mga mahihirap, konting-konti lang ang kanilang inilago ng buhay. Still on the economy, Dr. Guevara, sabi niyo may indicators kayo. Kaso pag tinanong mo yung men on the street, no, yung mga ordinaryo nating mga kababayan, yung mga nakinig halimbawa sa SONA, hindi ho nila naramdaman daw. How would you that reconcile with your findings? Kasi dapat naman naramdaman nila yung pagbaba ng presyo, di ba? Kasi hindi naman tumataas ng malaki, 3% lang ang inflation rate eh. So yung bigas, yung ginagamit natin na pang-araw-araw, hindi tumataas ang presyo noon at natutulungan sila. Kaya lamang yung deficit, yung pag-increase ng investment rating, hindi nila talaga mararamdaman yon dahil
hindi naman sila umuutang di ba? At ito ay nakakapagpalago ng confidence ng mga investor sa Pilipinas. Ang problema lang, ang mga employment na nag-generate ng mga investors, hindi naman pang mahirap kasi gaya ng mga Call center. call centers. Di ba? Gaya ng binanggit po kanina yan sa SONA ng Pangulo. Kailangan magtapos ka ng kolehiyo para makapagtrabaho ka dyan. Ilang Pilipino ba ang nakakatapos ng elementary school? 7 lamang sa 10. Sa Mindanao nga, 3 lamang sa 10. So, ang nabibiyayaan talaga ng paglago ng ekonomiya, yung mga nakatapos, yung talagang nasa pinakamahihirap na bahagdan, hindi sila talaga nakakatikim. Baka yun ho ang rason kung bakit parang may disconnect ang nakararami dun sa sinasabi hong pag-unlad ng ekonomiya. Hindi ho kaya? Tama yun. Kasi ang kailangan ng pag-unlad sa ekonomiya, nagkakaroon din sila ng feeling of well-being. For example, yung ating health, di ba? Yung kalusugan natin. Nasabi ng mga doktor na halos 50% ng namamatay, hindi man lang sila nagkaroon ng atensyon ng doktor. Hindi ho nakakita ng doktor Talaga. sa buong buhay nila. So, halimbawa, almost 50% ng barangay, 42%, walang doktor, walang health center. Pagkatapos, ang nurse lamang natin, 3 sa 10,000. So, yun ang nararamdaman ng mahihirap. Wala silang mapuntahan na doktor, ni walang nurse o barangay health workers. Sorry po, balikan ko lang yung nabanggit nyo na yung inflation actually is very low. Tama 3% ho? lang. 3%. Pero recently ho, nagtaas ang bigas, nagtaas yung pati bawang na dati hindi ho nagtataas. Yung mga produktong petrolyo, etc. Bakit ho kaya despite this despite this data, hindi ho yun ang sasabihin sa'yo ng marami nating mga kababayan. Ang sasabihin nila, hindi naman bumuti yung buhay namin, yung mga presyo, mahal pa rin, etc. Kasi nitong first quarter ng 2014, tumaas ang presyo. Ayun. Mula 3%, naging 4.5%. So, iyan nga yung isang problemang hinaharap ng Pangulo. Pagkatapos, yung inflation, yan ay batay lamang doon sa mga goods and services na kinokonsume ng mahirap. So, yung petrolyo, hindi kasama dyan. Yung 6.1 po na overall grade nyo sa kanya, ano ho yun? Anong may tatawag doon? Good? Fair? Palagay natin fair. Ang Fair. ibig sabihin, meron siya talagang mga programa naging matagumpay. At palagay ko, talagang pinag-igihan niya yung kanyang tuwid na daan. Kasi doon pinakamataas ang marka niya. No? Pinupuri naman natin siya kasi, halimbawa, yung performance incentive fund ni Secretary Jessie, talagang yun ay revolutionary, di ba? Kasi inalis yung pagiging palakasan. So, ibig sabihin nun, kung ikaw ay mahusay ang iyong liderato, ang iyong governance, makakakuha ka ng insentibo sa pamahalaan. So marami siyang ganon. So for example nga, yung budgeting, no? Natutuwa ako sa Department of Budget and Management. Pag bukas mo ng kanilang website, makikita mo lahat yung kontrata, kung magkano yung na-release na pondo. Diba? Tapos, binuksan din ang partisipasyon sa civil society at saka yung pinakamahihirap na komunidad. Yung SONA po ng Pangulo kanina, napakinggan po ninyo, Dr. Guevara. Yeah, oo. Ano hong reaksyon nyo doon? Kasi, syempre, dapat naman ipagmagaling niya yung mga numero, di ba? Yung ilan yung naibigay niyang training, so ilan yung na-solve na mga strike, di ba? Pero, alam mo, ang bottom line nun, kasi ano lang yun parang inputs, no? Di ba? Yung inputs, ginagamit para magkaroon ng kaligayahan at tumaas ang welfare ng mga mamamayan. Ang bottom line nun, ilan bang mahihirap ang nakaalpas sa kahirapan, di ba? Ang problema, yung benchmark dyan, napakaliit kasi parang 1.1 percentage point lang ang bumagsak na kahirapan, di ba? From 26% na mga tao na nabumuhay sa kahirapan, parang 25% lang ang ngayon ang poverty incidence. So, konti lang talaga yung effect ng massive program niya sa 4Ps, di ba? So, parang napakarami pa rin ng mahihirap. Does this have anything to do with
with the generation of jobs sana. Kasi sabi ho ni Professor Monsod kanina, who is also a member of siya yung chairman namin. the MGG. Sabi ho niya parang binabaan daw yung target sana for jobs, no? Kaya parang as a result of that, parang mas maganda yung grado ng administrasyon sa tingin nila sa job generation when in fact binaba kasi nila yung goal nila o yung target nila. Oo, binaba nga nila yung employment target nila. Kaya tawa ng tawa si Mrs. Monson kasi binigyan niya ng 10. Kasi bumaba nga yung kanilang ambisyon at siyempre pag mababa yung iyong ambisyon, na-reach nila yon. But then, overall, sabi ho ninyo, pagdating sa poverty incidence, it didn't, hindi naramdaman. Yung sa education, sa health, at saka sa pagtulong doon sa mga nasalanta ng bagyo, doon bumaba ang marka ng Pangulo. Tinitignan ko yung chart ninyo doon sa inyong mga grades through the years, from 2010 to 2013. Parang very minimal ho yung pag-usad ng grado na ibinibigay nyo sa Pangulo. Ganyang 2 years na lang po ang nalalabi sa kanyang termino. May chance pa ho kayang medyo tumaas naman sana ito because that's going to be good for the whole country. Kasi yung budget reforms niya, mataas sana. Kaya lang, medyo bumagsak doon nga sa DAP dahil sa pamamaraan nila, hindi maayos, di ba? Pero palagay ko, kung magkakaroon lang siya ng prioridad para sa mahihirap, yung bang mga programa talaga na makakapag-angat ng kanilang buhay, yun lamang pagdadagdag ng mga health centers at pagkakaroon ng maraming gamot, malaki ang maitutulong nun sa mahihirap eh. Tsaka Jessica, feeling ko talaga, yung mga bata, pag-ukulan natin na lahat dapat sila nasa paaralan. Kasi minsan, lalo na sa mga urban centers, magugulat ka ha, 65% lang yung participation rate. Ibig sabihin nun, 35% ng mga bata wala sa paaralan. Paano tayo aagwasa sa kahirapan kung hindi natin tinutukoy ang education at saka health? Yung dalawang bagay na lang yon. Ang sabi ho yata ni Professor De Vera dyan is parang nag-concentrate daw sobra sa anti-corruption drive, etc. Nakalimutan, the real issues that will directly affect our countrymen. Kasi like poverty incidents, jobs, etc. Kasi yung sinasabi niya nga, kung walang corrupt, walang mahirap, di ba? Pero hindi ganun eh. Kasi dapat talaga sa kahirapan, meron kang direct programs to be able to improve their health and education. Anything more that you think is important, Dr. Guevara, dito sa inyong paggrado muli sa Pangulo that hindi ko natanong sa inyo? Baka meron pa ho. Kasi gusto ko lang ipaliwanag sa Pangulo na sabi mo nga, hindi ito criticism. In fact, ipinagdiriwang namin ang mga programa niyang naging matagumpay. Kaya lang, kasama niya kami dito sa 2 taon na talagang dapat tutukan niya yung problema ng kahirapan. So, lahat kami susuporta sa kanya, basta lamang yung programa niya talagang nakatutok sa mahirap. At 2 lang, Jessica, education at saka health at saka pagsasaka. Yung sabi namin, kalimutan na niya yung self-sufficiency sa rice eh. Kasi kailangan i-devote niya yung programa dun sa high-value crops, gaya ng banana, coffee, 'di ba? Peanuts. Kasi talagang grabe, yung ating bagyo, hindi ka na talaga magiging self-sufficient sa rice kung kailan ka mag-harvest, saka dadating yung bagyo, 'di ba? At saka napaka-unproductive natin sa rice production. Maraming salamat po. Dr. Milwida Guevara ng Movement for Good Governance. Sasabihin ko sana Good Governance. MGG, maraming salamat po. And antabayanan namin yung inyong paggrado muli next year dun sa huling SONA naman ng Pangulo. Hindi lang huling SONA, Jessica. Palagay ko tututukan na namin ngayon yung mga gustong maging presidente, vice-presidente, para ngayon pa lang makita na natin kung sino yung karapat-dapat. At saka meron tayong concrete na paningil sa kanila kasi may concrete indicators kung ano yung mga pangakong yan, di po ba? Kasi yung tema ng MGG, we deserve better. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa iyo.